Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan, sa panahong bigang ng pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Mga kapanalig, ating simulan ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misteryo. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa
maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Havan at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan nyo buhat sa pinagtagpuan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo, nakalagay sa malilinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote, at ang ilan ay levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, nalimutan na ba niyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas sa loob niyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon, at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin niyo ang lahat
bilang pagtutuwid ng isang ama. Sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin nyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabipang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah, totohanan, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makahipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at kakatok ng kakatok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at manggagalit ang inyong ngipin. Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo namay ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po, mga kapanalig. Muli tayong nagsama-sama upang magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang patuloy na ipinagkakaloob sa atin at may malalim na pananampalataya na ating idudulog at humihingi ng patuloy na gabay para sa atin. Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Kaligtasan, pagligtas, ligtas. No? Salitang marami sa atin ay merong mga iba't ibang mga ideya or
ikinokonect sa iba't ibang mga sitwasyon. Natatandaan ko, nung ako ay bata pa, hindi naman masyadong matagal pa. Pagka kami ay may exam or may mga recitation na mahirap na subject at kinakapos sa panahon para maghanda at biglang masususpend yung klase, ang sabi, naku, salamat, naligtas ako sa exam. No? Naligtas ako sa recitation. No? Kaligtasan para sa akin ang aking pananaw noong mga panahon na iyon. Pero ano nga ba ang kaligtasan? Pagka pinag-uusapan natin ang kaligtasan sa ating pananampalataya, ano bang ibig ipahiwatig, sabihin, ipaalam sa atin ng ating Diyos tungkol sa kaligtasan? Saan ba ito tumutukoy? Ang kaligtasan ay tumutukoy sa ating well-being, sa ating kabutihan. Anong mga makakabuti sa atin? Ang kaligtasan ay tumutukoy para sa Diyos sa kagustuhan niya na tayo ay mapalaya sa lahat ng anyo ng kasamahan. Ang kaligtasan para sa Diyos ay ang assurance, ang kasiguraduhan na tayo ay ninanais niyang makapiling sa kalangitan. Ninanais niya na tayo ay magtamasa ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, pinapaalala na ang ideya ng Diyos para sa kaligtasan ay para sa lahat, universal, hindi para sa iilan lamang ang gustong maligtas ng Diyos. Lahat, kahit ibang bansa, ibang wika, ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na makita ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. At sana pag nakita yun, ay maging sanhi ng kanilang pananampalataya na ang tunay na Diyos ay walang iba kung hindi ang Diyos ng Israel. At ang ninanais ng Diyos ay mabigyan din ng pagkakataon na maglingkod ang lahat ng bansa sa Kanya. Kaya ang paanyaya, ang pakikipagkaisa natin ng kalooban sa pagbibigay ng kapurihan sa Diyos. At yan din ang paanyaya sa ating salmo ngayong linggong ito, na sana lagi nating pinapapurihan ang Diyos dahil ang Diyos natin ay puno ng kabutihan, dahil ang Diyos natin ay walang hanggan ang kanyang pag-ibig at ang kanyang katapatan. Kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Narinig natin sa ating ebanghelyo mula kay San Lucas ang tanong, kakaunti po ba ang maliligtas? Itong yugtong ito ay bahagi sa Ebanghelyo ni San Lucas ng mahabang paglalakbay ng ating Panginoong Jesucristo mula sa kanyang ministry sa Galilea patungo sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakbay, iba't ibang mga tao ang kanyang nakakasalamuha at iba't ibang mga pangangailangan ang inilalapit sa kanya. Kakaunti po ba ang maliligtas? Sabi ng kanyang nakita sa kanyang paglalakbay patungo sa Jerusalem. Hindi diretsong sinagot ni Jesus ang tanong na ito. Dahil kung babalikan natin yung aking nabanggit, sa kamalayan
ng bayan ng Diyos, ay dapat malinaw na ang kaligtasan ay para sa lahat. Kaya nga ang tugon ni Jesus, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Anong ibig sabihin ng ating Panginoon? Ang ninanais niya ay itong nagtatanong sa Kanya ay mapabilang sa pinagaharian ng Diyos. Makatamo ng kaligtasan. Kung marami, kung kakaunti, hindi na niya problema yon. Ang kanyang i-focus yung kanyang sarili. Kung paano mapapabilang doon sa maliligtas. Subalit, gustong bigyan ng diin ng ating Panginoong Jesucristo ang maling pangunawa ng mga Hudyo nung panahon niya tungkol sa kaligtasan na tanging sila lamang mga Hudyo ang maliligtas. At para sa kanila, ang tingin nila, pagka Hudyo sila, bahagi sila ng kawan ng Diyos, ay sigurado na silang maliligtas. Kaya ang sabi ng Panginoon, kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at kakatok ng kakatok, sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Bakit? Anong dahilan nyo para papasukin kayo? Dahil kayo'y mga Hudyo? Dahil kayo'y kabilang sa piniling bayan ng Diyos? Sapat ba yun na dahilan para kayo'y papasukin ng Diyos? Sasabihin ninyo, at sasabihin ng Diyos sa inyo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At ipipilit ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, nagturo po kayo sa aming mga lansangan. Pero uulitin ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Ang kaligtasan, hindi sapat ang pananampalataya. Ang kaligtasan, kailangan may pananampalataya na may pagkilos, pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kailangan ang pananampalataya ay nagpapabago sa ating pagkatao. Hindi sapat na bahagi tayo ng isang komunidad. Hindi sapat na sinasabi lang nating naniniwala tayo sa Diyos, pero yung ating mga ginagawa sa araw-araw ay taliwas sa ating sinasabing pananampalataya. Ang pananampalataya kailangan ay may pinaghuhugutan, at yun ay ang kagandahang loob ng Diyos na ating mararamdaman at ating maipapakita sa ating buhay. Mga kapatid, ang hamon para sa ating lahat, huwag nating kalilimutan, nais ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Sana magsubikap tayo upang mapabilang tayo sa kaligtasan na inaalok ng Diyos. Ang pananampalataya nawa natin ay hindi lang sa salita, kung hindi na ipapakita sa gawa sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao, sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa, lalong-lalo na ang mga nangangailangan. Nawa, palagi tayong pagpalain ng poong may kapal. Amen. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kiraroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mabuli at namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid ang kahirapan habang dumaraan tayo sa makipot na pintuan ng tunay na buhay Kristiyano. Idalangin natin ang mawaing tulong ng Panginoon at sambitin, Panginoon, gabayan mo kami. Panginoon, gabayan mo kami. Para sa simbahan, ang pamayanan ng mga sumasampalataya, naway tanggapin niya ang lahat ng kultura at tradisyon upang dalisayin at palaguin niya ang mga pagpapahalaga ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng obispo, nawa sila'y laging maging malinaw na tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, sa kanilang pangangaral at sa kanilang mga gawaing pastoral. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami. Para sa dumaranas ng kahirapan sa pamumuhay, alinsunod sa mabuting balita, naway magtamo sila ng ginhawa, sa alang-alang may gantimpala ang Diyos para sa bawat isa, alinsunod sa kani-kanilang pagsisikap. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami. Para sa ating parokya, nawa ito'y maging isang tunay na pamayanan ng mga alagad, kung saan bawat kasapi ay nakadarama ng pagpapahalaga at tulong sa patuloy na pagsisikap mamuhay, alinsunod sa turo ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami. Para sa ating sponsor, MNC Trust Fund, ngayong araw na ginugunita ang 115th birth anniversary ni Brigadier General Hans M. Menzi. At sa katahimikan nating idulog ang ating mga personal na mga kahilingan. Diyos Ama, maraming salamat at ginawa mo kaming iyong mga anak kay Jesus na aming kapatid at tagapagligtas. Tulungan mo kami sa aming pagsisikap na lalong mapalapit sa iyo sa pamagitan ng makipot na pintuan ng tapat na pagsunod sa iyong kalooban. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Sa'yo, mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso
Manalangin kayo mga kapatid upang pag-ahin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya, kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, namin
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui donis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito si Jesucristo ang ating kaligtasan. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaniyahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa
ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. San Bartolome, tinawag ka ni Jesus na taong walang pagkukunwari at nakita mo ang tanda sa mundong ito na siya ang anak ng Diyos at hari ng Israel. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na sa tuwina ay huwag magbalot kayo at payak na tulad ng kalapati. Gayon din naman, tulungan mo kami na mapasa amin ang biyaya ng iyong pananampalataya, na makita ang mapagpalang kamay ng Diyos at sa mga nangyayari sa pang-araw-araw naming buhay. Naway mapagtanto namin ang mga tanda ng panahon na maghatid sa amin kay Jesus dito sa lupa at humantong nawa sa pakipagkaisa namin sa Kanya sa langit, magpakailanman. Amen. San Bartolome, ipanalangin mo kami. Para sa may sakit, Panginoong Hesus, aming dakilang tagapagligtas at manggagamot, kami po ay maninikluhod sa iyo ngayon upang ipakiusap ang agarang paghilom ng mga may sakit. Pagkalooban po ninyo sila ng ginhawa at kagalingang pisikal at espiritual, at sa iyong awa ay patawarin mo rin po sila sa kanilang pagkakasala. Huwag po ninyo silang pababayaan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang, at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patalastas, ipagdiriwang natin ang kabanalan ni San Agustin at Santa Monica, ina at anak na huwaran sa pananalig, panalangin at pagbabalik loob sa Diyos. Mga kapanalig, para po sa inyo mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor or love offering, tumawag lamang po sa Religious Department 89257931 Local 129-139-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Reni Jose o si Miss Ali Nahi. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon ng buong katapatan. Salamat sa Diyos. Mayon at ipahayag kanyang paggaling at habag, isa buhay pag-ibig at Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto
Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,